Praise God. Purihin po ang Diyos. Magandang araw po sa inyo lahat. Muli mga minamahal sa araw na ito, gusto ko ulit mag-share ng Word of God. At ito po ay matatagpuan natin sa Deuteronomy 6:4. Ang sabi diyan, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Ito po ay pamosong talata ng mga Hudyo, ng mga Jewish people because of their belief in monotheism. At ito din po ay pamosong talata ng mga oneness o ng mga one God, yung mga one God believer. Sa isang banda naman, the Trinitarian group, kinokontra nila ito doon sa salitang one, because sa oneness, sa one God believer, very clear sa kanila yung salitang isa. Ang sabi diyan, dinggin mo o Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon. In English, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Yung salitang one, mga kapatid, ay mayroong kahulugan sa salitang Hebrew na ikad. At yung salitang ikad ay mayroong dalawang kahulugan. Ang isa po ay unified one at isa naman ay numeric one. Pagka sinabing unified one, mga kapatid, ang ibig sabihin nito ay single entity of more than one. Pagka naman sinabi mong numerical one, ang ibig sabihin nito ay yung salitang one. So sa pag-aaral ng salitang ikad, mayroon itong dalawang kahulugan. Sinasabi ng mga Trinitarians na kung talagang ang Diyos ay absolute one, dapat ang ginamit na salita dyan sa Deuteronomy 6:4 ay yung mga salitang Hebreo na mayroong kahulugan ng solitary one or absolute one. Halimbawa ay yung salitang yakid. Dahil yung yakid ay, ang ibig sabihin nito ay absolute one. Dapat daw ang ginamit dyan sa Deuteronomy 6:4 ay yakid is Adonai, or Adonai is yakid. Hindi dapat ekad o is Adonai, no? Dahil yung salitang ikad ay mayroong dalawang kahulugan. The argument is not on the word ikad, but that the word ikad has two meaning. Mayroong dalawang kahulugan. So sa Deuteronomy 6:4, mga kapatid, if you're trying to ipagdidiinan mo yung salitang isa, hindi mo pwedeng ikahulugan na ito ay absolute one, dahil yung salitang isa ron na ikad sa salitang Hebreo ay mayroon din kahulugan na single entity of more than one. So kung ang Diyos talaga ay isa, dapat ang ginamit na salita ay yakid o yung mga salitang Hebreo na tumutukoy sa absolute one. The argument is not that ikad. The argument is that this word, yung ikad, ay mayroong dalawang kahulugan, unified and singular one. The argument is that the word yakid, with always means one and one alone, not a unified one, is never used of God anywhere in the Old Testament. And then looking back at the Old Testament and perceive the difference between yakid and ikad, add to these plural pronouns, let us make man in our image in Genesis 1:16. Trinitarians have irrefutable evidence of the Trinity in the Old Testament. Hallelujah. Mga kapatid, kung titingnan natin ito on that view, talagang malalaman natin na talagang mayroon silang katwiran, no? Na mayroong Trinitarian view sa Old Testament, dahil yung kahulugan ng ikad ay hindi lang numerical one, but also single entity of more than one. Now, gusto kong ilatag sa inyo kung paano natin ito irerebat, mga kapatid, no? Sa Old Testament, mga kapatid, mayroong tatlong iba't ibang salita sa Hebreo na ang kahulugan ay one.
Nandyan na po yung unang ginamit natin, ikad. Ang ibig sabihin niyan, number 1 o yung numerical 1, pagka sinabing numerical 1, yung number 1, or collective unity, or single entity of more than one, or unified one. No? Ang halimbawa, Genesis 2:24, therefore shall a man leave his father and his mother, and shall cleave unto his wife, and they shall be one flesh. Ginamit yung salitang one sa lalaki at babae na nahihiwalay sa kanilang mga magulang, at sila ay magsasama ng kanyang asawa, at sila ay tatawaging isang laman. So malinaw dito, single entity of more than one. Kaya yung Deuteronomy 6:4, ang sabi dyan, Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Hindi mo pwedeng i-interpret yung salitang one as numerical one, dahil mayroong salitang one na ang kahulugan ay compound unity or a single entity of more than one. Kaya pagka binasa mo ito, on their interpretation, Hear, O Israel, the Lord our God is a compound unity. So, mayroong butas pa rin silang nasisilip na ang Diyos ay hindi absolute one. Dahil kung absolute one, dapat sana ay ang ginamit ay yung salitang yakid. Yung salitang yakid dapat ang ginamit, dahil ang ibig sabihin ng salitang yakid sa Judge chapter 11 verse 34, ito po yung pangalawang salita ng one sa lumang tipan, yakid. And Jephthah came to Mizpeh unto his house, and behold, his daughter came out to meet him with timbrels and with dances, and she was his only child. Beside her, he had neither son nor daughter. Si Jephthah, pagkatapos niyang manalo sa digmaan, nagkaroon siya ng vow. Nagkaroon siya ng pangako sa Panginoon. Ang sabi niya, kung ako ay mananalo sa digmaan, ang unang sumalubong sa aking sangbahayan ay ihahandog ko sa Panginoon. Ang unang sumalubong sa kanya ay ang kanyang anak na babae, ang kanyang daughter. Kaya nalungkot siya. Sabi diyan, and Jephthah came to Mizpeh unto his house, and behold, his daughter came out to meet him with timbrels and with dances, and she was his only child. Yung only child dyan ay yakid. Ang ibig sabihin niyan, absolute one, dahil kinlaro ng talata, beside her, he had neither son nor daughter. Yun lang ang kaisa-isa niyang anak. So, yung salitang only child ay yakid. So, ito yung sinasabi nila na absolute one, na hindi ginamit kailanman patungkol sa Diyos, lalong-lalo na sa Tanak. Pagka nakabasa ka ng salitang isang Panginoon, isang Diyos, isang makapangyarihan sa lahat, basta salitang one na nakaugnay sa Panginoon o sa Diyos, ang ibig sabihin nito ay ikad. Kailanman, even in the whole Old Testament, mga kapatid, yung salitang isa ay hindi ginamit patungkol sa Diyos. Kaya pag binasa mo yung salitang isa, halimbawa, Deuteronomy 6:4, Malachi 2:10, meron lamang isang Diyos, meron lamang isang Ama. Yung salitang isa doon ay ikad. No, mayroong double meaning. So, nandoon yung kanilang maliit na katwiran na hindi lang nangangahulugang absolute one ang Panginoon, dahil doon sa kanilang dahil doon sa salitang ikad. Dahil kung ang Diyos talaga ay magpapakilala being absolute one, why not use ikad? Why not use yakid? Why God use ikad? Bakit hindi yakid? So yan yung pangalawang salita sa Hebreo na ang kahulugan ay isa. Mayroon pang isang salita na ang ibig sabihin ay bad, B-A-D, hindi po sa Tagalog ay masama. Ito po ay Hebrew word na bad. Sometimes ang pagkaka-spelling nito ay B-H-A-D. Sa Isaiah 37:20, ang sabi diyan, Now therefore, O Lord our God, save us from his hand, that all the kingdoms of the earth may know that thou art the Lord, even thou
only. So yung salitang only rito ay bad, no? So hindi siya yakid, but the same sense, ang ibig sabihin ng bad ay o ng only ay isa or mag-isa, hindi nga lang one, no? You could see the difference between bad and yakid and ikad. So yung ikad at yakid ay may kahulugan sa English na one, samantalang itong bad ay only. Pero yung salitang only ay mayroon din kahulugan na isa. So dito ginamit yung salitang bad only sa salitang English patungkol sa Diyos, pero hindi yung salitang one. So this is their strong argument. And Nehemiah 9:6, thou, even thou art Lord alone. Yung salitang alone, again, ito ay bad. Ikaw nga, Panginoon, mag-isa. So hindi siya isa, mag-isa. But still, nandun yung kahulugan ng salitang isa, no? Now, kung ipapakahulugan lamang natin yung salitang ikad sa compound unity, ikad has a spectrum of meanings in the Hebrew Bible. To say it means compound unity confines the word to a narrow category that doesn't match all its varied uses by biblical writers. Kumbaga mga kapatid, kung yung ikad ay pakakahulugan lang natin ng compound unity, mga kapatid, ay hindi ito magmamatch sa mga paggamit ng mga biblical writers kung paano nila ginamit yung salitang isa sa Bible, no? Kung pagka nakabasa ka ng isa o ikad sa Bible, ang pakahulugan mo kagad ay compound unity. And also on the same time, in the contrary, pagka nakabasa ka naman ng ikad, ang pakahulugan mo lang ay numerical one, ay hindi rin ito magmamatch kung paano ginamit ng biblical writer yung salitang ikad. Parang halimbawa yung salitang Elohim. Elohim, sometimes it refers to the God of Israel. So, hindi porkit yung Elohim ay nire-refer sa pangalan ng Diyos ng Israel, doon lang ito. In fact, yung salitang Elohim ay ginagamit din sa mga false gods, sa mga angelic beings, sa mga judges, sa mga hari ng Israel, at maging ang Messiah, ginamit po yung salitang Elohim. Some other time, we will have a separate topic from the word Elohim. So, ibig sabihin, ikad has a spectrum of meaning. Maraming kahulugan yung salitang isa sa Hebreo na ikad, no? To say it means only compound unity, i-confine mo lang siya roon sa salitang confined unity, the word will be a narrow category that doesn't match all its varied use by the biblical writers. The Hebrew adjective ikad occurs, alam niyo ba kung ilang beses ginamit sa Tanak? Sa Tanak lang. Pagka sinabi nating Tanak, this is the 5 book of Moses: Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. The Hebrew adjective ikad occurs 970 times in the Tanakh. So hindi kasali rito yung other books of the Old Testament. Sa Tanakh lang ginamit ito 970 times. By far the most common meaning of ikad, 600 plus. Yung 600 mahigit na kahulugan ng salitang ikad is the simple cardinal number 1. Hallelujah. So, ayon po sa aking research mga kapatid, yung salitang ikad 970 times ginamit sa Tanakh in the 5 book of Moses, at 600 times mahigit na ang ibig sabihin ng salitang ikad ay cardinal number 1. Ano po ang ibig sabihin ng cardinal number 1? Ang ibig sabihin nun ay number 1. Halimbawa, sa Ezekiel 33:24, Son of man, they that inhabit those ways of the land of Israel speak, saying, Abraham was one. Yung salitang one dyan ay ikad. Ang ibig sabihin niyan ay
numerical 1 o number 1. Isa. Yung number 1 sa atin sa Tagalog, yung numero 1 sa Kastila. Ano ba ang number sa Tagalog? Yung bilang na isa. And Ecclesiastes 4:9 and 12. 2, yung 2 is numerical 2. 2 are better than 1. Yung 1 doon ay ikad. Again, it is a numerical 1 o bilang na isa o numero 1. Because they have a good return for their labor, for if either of them falls, the 1, yung 1 dyan, again, ikad, it is a numerical 1, numero 1, bilang isa. Ang ibig sabihin niya na isa, will lift up his companion, but woe to the 1, again, ginamit na naman yung salitang 1, ang ibig sabihin niya na ikad. Who falls when there is not another. Ibig sabihin ng ikad dyan, 1, numero 1, bilang na isa. To lift him up furthermore, if two lie down together, they keep warm, but how can one, ikad dyan, be warm alone? Amen. And if one, ikad na naman, can overpower him who is alone, two can resist him. A cord of 3 strands is not quickly torn apart. Dito lang sa Ecclesiastes chapter 4, verse 9 to 12, 6 o 5 beses ginamit yung salitang ikad at lahat yan ay tumutukoy sa salitang isa o sa numerical 1. 600 times mahigit, mga kapatid, ginamit yung salitang isa na ang ibig sabihin yung salitang ikad na isa in English 1, ang ibig sabihin ay numerical 1. Sa Genesis 1:5, yung unang beses ginamit yung salitang 1 or ikad sa salitang Hebreo, it appears, the first appearance in the Bible, ikad, it's an ordinal number and means first. No? Sabi sa Genesis 1:5b, there was evening and there was morning the first day. Sa salitang Hebrew, yan po ay yom ikad. Yung salitang first ay ikad. Yung salitang day ay yom. So here, ito ay first. Ang yung first po ay ordinal. First, second, third, fourth, fifth, that's ordinal number. So pag sinabi mong first, ibig sabihin yan ay isa. Hindi po yan compound unity or single entity of more than one. That's Genesis 1:5. Kaya ang salitang ikad, spectrum ito. Maraming kahulugan. Kaya pag tinali mo lang siya, if you mean that ikad is only confined or single entity of more than one or unified one, hindi mo mabibigyan, hindi mo ma-justify yung bawat salitang ginamit na ikad sa writers ng Bible. Katulad nito, mga kapatid, first day, hindi pwedeng unified one yan. Then in Genesis 45, ikad can signify the same. Sabi dyan sa Genesis 40 verse 5, I think it was on the life of si Joseph. They both had a dream the same night. Sa salitang Hebrew, yung same dyan ay ikad. Yung night dyan ay ayela, ikad. Same. So, hindi ito compound. Pag sinabi mong same, parehas sa Tagalog. Ikad ito sa salitang Hebreo. So, marami talagang kahulugan yung ikad. Hindi mo lang pwedeng itali doon sa salitang compound unity or single entity of more than one or numerical 1. Dahil dito, ang ibig sabihin ng ikad ay same. Now, in Exodus 12:46, sa bandang unahan ng verse, sabi diyan, the Passover is to be eaten in a single house. Yung salitang ikad dyan, ang ibig sabihin ay single. Yung single in the book of Hebrew ay ikad. Ibig sabihin yan ay singleness. Single house, bayit, ikad. Yung house ay bayit at yung single ay ikad. Again, hindi ito compound unity. Genesis 2:24, dito lang nagkaroon, pumukus ang discussion about the compound unity. Doon sa
Deuteronomy 6:4. Yung hero Israel, yung salitang hero ay Shema. Shema Israel, the Adonai, our Elohim is Ikad Adonai. No? Dito lang pumokos ang discussion dahil sinabi diyan sa 2:24, and the man shall cleave with his parents, and he will be with his wife, and they two shall be ikad flesh. Yung one dyan ay isang laman. Pero kung titingnan natin, some expositors propose that our first parents oneness of flesh is a compound unity consisting of each other's physical being. No, sinasabi ng nung iba nagpo-propose na yung una nating mga magulang, yung kanilang oneness of flesh, yung kanilang pagiging isa is a compound unity consisting of each other physical being. Ibig sabihin, iba si Eva, iba si Adan, kaya yung kanilang oneness of flesh din, yung kanilang oneness of flesh, doon sa talatang ito, sa Genesis 2:24, it is a compound unity. But the verse points to the opposite before her creation. Pero nung wala pa si Eva, ito ay tumutukoy on opposite dahil Eve was in part of Adam. So sa Genesis 2:22 nakita natin na si Eva ay bahagi ni Adan. He was an in part of Adam. Upon creation, she became separated, though obviously related and distinct person. So, ewan ko kung meron pa kayong alam mga kapatid na kahulugan ng isa bukod dito sa Genesis 2:24 na compound unity. No? Yung iba hindi compound unity. Yung iba singleness, yung iba ay same, yung iba marami pa, no, pero being a compound unity o dalawa na naging isa o composite unity or single entity of more than one, maliban dito sa Genesis 2:24. Amen. So, in our conclusion, mga kapatid, we declare without making qualification that Ekad means compound or composite unity. They haven't done thorough lexical study. So, kung bibigyan mo ng kahulugan na yung salitang Ekad sa Deuteronomy 6:4 ay compound or composite unity, hindi mo pinag-aralan ng maayos ang lexical study nung the word Ekad, no? Bagamat hindi ginamit yung salitang yakid kailanman patungkol sa Diyos, but the word Ekad doon sa 970 times na ginamit siya on the book of Tanakh, doon lang sa 5 aklat ni Moses, 970 times, 600 plus diyan ginamit yung salitang one or Ekad na ang nangangahulugan ay numerical one, hindi po compound unity or single entity of more than one, no? Kaya hindi tayo pwedeng manghawakan bakit hindi yakid, dahil ang yakid daw ang kahulugan nila ay absolute one. So yung salitang yakid, hindi lamang po ito nangangahulugan ng absolute one. Doon kay Jephthah, doon sa Judge, in the book of Judge, chapter 11 verse 34, ito po ay yakid, only child. Pero doon sa Genesis chapter 22 verse 2, nang ang Diyos ay magpakita kay Abraham, nagutos ang Diyos kay Abraham, dalhin mo si Isaac na iyong yakid ang ginamit doon. Dalhin mo si Isaac, ang iyong yakid, ang iyong only child, at ihandog mo sa bundok ng Mamre. I think if that's the correct pronunciation there, yung bundok ng Mamre. Ang ginamit doon na salita ay yakid. Now,
Yung bang yakid doon ay absolute one. Ang Diyos ang nagsabi nun kay Abraham, dalhin mo si Isaac, thy only child. Thy yakid. Sa salitang Hebreo ay yakid. Yung salitang yakid doon ay hindi absolute one. Ang ibig sabihin ng yakid doon ay unique. Dahil hindi lang po isa ang anak ni Abraham. Maaring sabihin ninyo hindi, ang tinutukoy dyan yung anak ni Abraham kay Sarah, hindi po. Ang sabi ng Diyos, bring thine only child, no? In Judges 11:34 ginamit yung salitang only child or yakid patungkol kay Jephthah. Dahil pagkatapos doon sinabi, beside her he had neither son nor daughter. Pero kay Abraham, nung sinabi ng Diyos, bring thy only child, sa salitang Hebreo ay yakid, buhay na po, naipanganak na po si Ismael. Dalawa ang anak ni Abraham. So yung salitang yakid doon ay hindi absolute one. Ito ay unique. So there is strong argument, mga kapatid, bakit hindi yakid? Dapat sana ay yakid, dahil yung yakid ay nangangahulugang absolute one is false. Dahil hindi lamang absolute one ang ibig sabihin ng yakid. Ang ibig sabihin nito ay unique. Unique. Hindi lang siya absolute one, kundi unique. Kaya ginamit yung salitang ikad because ikad is spectrum. The meaning of the word ikad is spectrum. Ikad has a spectrum of meanings in the Hebrew Bible. No? Kaya hindi mo lang siya pwedeng itali sa compound unity. Spectrum yan. Kaya hindi mo lang maaaring itali ang Diyos sa isang karakter o sa isang definition. No? Pero the argument is still on Deuteronomy 6:4. Bakit ikad? Ano ba ang ibig sabihin ng ikad doon? Ang ibig bang sabihin ng ikad doon ay compound one? Tandaan niyo ang ginamit na salita ron ay Lord. Lord. Ang sabi doon ay Lord. Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Now, hindi porket hindi ginamit sa Diyos yung salitang yakid, mga kapatid, ay magbibigay na tayo ng konklusyon na ang one doon sa Deuteronomy 6:4 ay compound unity. Hindi po. Dahil bagamat hindi gumamit ang Diyos ng salitang yakid, in other books sa Lumang Tipan, example in Book of Nehemiah, ginamit niya yung salitang alone. No, kasi ang strong argument nila dapat isa, yakid or ikad lang, no? Dahil sa ikad ang ginamit, ang ibig sabihin ng ikad ay compound unity and number one. So nagkaroon sila ng tinitwist nila yung talata na hindi lang ang ibig sabihin sa Deuteronomy 6:4 ay numerical 1, compound 1. Pilit nilang iniugnay ang Deuteronomy 6:4 sa Genesis 2:24. Pero sinabi ng Nehemiah 9:6, even thou art Lord alone. Ginamit yung salitang Lord, all capital ito. Pagka sinabing all Lord, all capital, it denotes the difference of the title of the Lord to other title of God in the Old Testament. Dahil yung salitang Lord, dinedenote nito na ito ay iba sa ibang title na ginamit ng Diyos o sa ibang pangalang ginamit ng Diyos sa Lumang Tipan. Ang Diyos ay gumamit ng El Shaddai, El Elyon, ano pa bang ginamit niyang pangalan? God, the God of Jacob, the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Yung Jehovah, hindi po niya ginamit yan. Another time pag-usapan natin. Ginamit niya yung salitang Lord na all capital, L-O-R-D. It denotes the difference or the distinction of God's other title to other God's title. Ibig sabihin yung salitang Lord, kakaiba ito. Capital L-O-R-D. No? Yan po yung kanyang sinabi sa Psalms 23:1, the Lord is my shepherd,
Psalms 110 verse 1, the Lord said unto my Lord, yung salitang Lord dyan ay Yahweh. No, it is the name, the sacred name of God that cannot be pronounced. Nilagyan lang ng vowels kaya na-pronounce. Ang sabi diyan, thou, even thou art Lord. Yung Lord ang pangalan niya magpakailanman. Ang sabi sa Genesis chapter 3 verse 14, ang sabi niya, Lord alone. No? Mag-isa. Ikaw nga o ikaw nga Panginoon ay mag-isa. Pag sinabi mong mag-isa sa Hebreo ay bad, no? Ito yung sa Genesis chapter 2 verse 17, no? Ang sabi ng Bible din doon, when they see Adam na mag-isa, ang sabi nila, it is not good for man to be alone. So yung alone, yung salitang alone ay dinescribe si Adam nung mga panahon na yon na wala pa si Eva. So isa, mag-isa. So it could be an absolute one. Ginamit po sa salitang Lord. That's Nehemiah 9:6. And then in Isaiah 37:20, now therefore, O Lord, our God, save us from his hand, that all the kingdoms of the earth may know that thou art the Lord, even thou only. No? Ginamit naman dito salitang only. Sa salitang Hebreo, same meaning with bad. Sa Nehemiah 9:6 alone, dito only. Pag sinabing only, ano ba yung only? Eh di mag-isa lang, mga kapatid. Mag-isa, lone. Sinabi diyan, thou art the Lord, all capital, only. So, on our conclusion, ikad has a spectrum of meanings in the Hebrew Bible. To say it means compound unity confines the word to a narrow category that doesn't match all its varied uses by the biblical writers. Parang sinabi mo yung Elohim ay tumutukoy lang sa Diyos ng Israel. In fact, ang Elohim ay tumutukoy rin sa mga Diyos-Diyosan. Praise God. So, now, sa Isaiah 63:16, it is again on our conclusion, ang sabi diyan, doubtless thou art our father, though Abraham be ignorant of us, and Israel acknowledge us not, thou, O Lord, art our father, our Redeemer. Thy name is from everlasting. So dito, yung Lord siya yung ating Ama. So ilan ang ating Ama? Malakay 2:10, have we not all one Father? Isa lang. Yung one dito ay ikad. So yung one dito ay hindi nangangahulugan ng single entity of more than one. Dahil pagkatapos sabihin yung ikad, binanggit yung salitang Father. Have we not all one Father? Yung salitang Father ay single. Dahil dapat, kung yung one dito ay single entity of more than one or compound one, dapat sana yung Father dyan ay fathers. Tapos binanggit ulit, have we not all one Father? Hath not one God created us? Yung salitang one dito, mga kapatid, ay again numerical one. Sasabihin nila hindi numerical one yan, compound one yan, dahil binanggit yung salitang God. Sa yung salitang God ay Elohim. No, ang ibig sabihin ng Elohim ay plurality of gods or plural of Eloah. Pero hindi ganon. Dahil ang sabi diyan, hath not one God created us. Yung verb na created ay in singular form sa Hebrew. Ang ibig sabihin ng created ay bara, singular. So, that means yung Elohim ay singular. Dahil singular yung verb na ginamit. And then, referring to the first phrase ng talata, have we not all one Father? Yung Father ay singular. So, yung God dyan ay singular. Dahil referring to Isaiah 63:16, thou art Lord our Father. Meron lamang isang Ama. No? Yung Lord ay Father, meron lamang isang Ama. So, yung God dyan, siya yung Ama. Dahil yung sa Deuteronomy 6:4, Hear, O Israel, the Lord our God,
yung God doon ay Lord. So, sa 63:16 ng Isaiah, yung Lord siya yung Ama, and then sa Malakay 2:10, yung Father ay isa at yung God ay isa. All have single entity, mga kapatid. Kaya sa Zacarias 14:9, I think here we will close here. Darating ang araw that the Lord will be one and His name will be one. So, darating ang panahon, the Adonai or the Yahweh ay magiging isa at ang kanyang pangalan ay magiging isa. Purihin po ang Diyos, mga kapatid. Amen. Praise God. I believe meron po kayong natutunan at sumaatin po ang pagpapala ng Panginoon. In Jesus' name, medyo malalim yung ating pag-aaral. I believe meron po tayong natutunan sa pangalan ng Panginoon. Sa Diyos po ang kapurihan. Amen.